Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 19, 2024 Martes. At ngayon po ay dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak na puso ni Maria. At mula po dito sa La Purisima Concepcion, dito po sa Santa Maria, Bulacan, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 7, verses 4 to 5, and verses 12 to 14, and verse 16. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Mula pa rin po dito sa La Purisima Concepcion, dito po sa Santa Maria, Bulacan, ay hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay ngayong dakilang kapistahan po ni San Jose, kabiyak na puso ni Maria. Maganda po na sa ating pagdiriwang ngayon, sa paggunita natin ay matuto tayo sa kanyang mga halimbawa, sa kanya po mga ipinamalas, lalong-lalo na po para sa mga tatay, na sa panahong ito na talagang hinahamon ng panahon ang pagiging tatay. Si San Jose po ay kung paanong ipinapakilala sa ating pong ebanghelyo din, sa araw na ito ay isang taong matuwid, na bagamat siya po ay dating hindi kinikilala, napakasimple, isang karpentero at nagnanais na magkaroon lang ng simpleng pamilya at minamahal niyang si Maria, pero nagkaroon po ng matinding pagbabago sa kanyang buhay nang siya po ay tawagin ng Panginoon at ipaalam sa kanya ang plano ng Panginoon ng kaligtasan para sa lahat, na siya ay pinili naman para maging ama, maging asawa ni Maria, maging ama ni Jesus dito sa lupa. Hindi ito naging madali para sa kanya, pero sa tulong din ng grasya ng Diyos ay kanya po itong tinanggap at isang misyon kanya pong pinagpapatuloy magpasa hanggang ngayon. Bagamat siya po ay napakasimple, pero hindi po ito naging hadlang. Bagamat siya po ay isang mahirap sa pamantayan ng lipunan, pero po siya ay napakayaman pagdating sa pagbibigay ng kanyang sarili bilang asawa at bilang ama. Kaya po nawa, patuloy po natin na pagnilayan ang halimbawa na ipinakita sa atin ni San Jose upang tayo din po ay makatupad sa ating mga misyon at tungkulin sa lipunan, sa ating pamilya at sa ating pong simbahan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.